Slowly lumakad siya patungo sa city at naupo. Nahapong isinandal ang ulo at thought of what happened minutes ago. She treated her relationship with Matthew half-heartedly, tulad din ng mga nagdaag boyfriends niya. Dumarating at umaalis sa mga lalaki sa buhay niya na tila siya nagpapalit ng damit. She's closed her eyes entirely for a while. Alin ba ang mas dapat damdamin? Carla's death, ang atake ni Consuelo, o ang nagbabantang pagkawala ng boyfriend niya? And hadn't she asked the same question 5 years ago? Though this time, she knew the answer. Hindi man niya gustong aminin, ay mas pinanghihinayangan niya si Matthew kaysa sa stepsister at mas concerned siya sa maaaring kahihinatnan ng relasyon nila kaysa sa nangyari sa ina. Again, she will go into the process of entertaining men at pumili ng isang lalaking maaari niyang maging boyfriend na parang nag-i-screen ng empleyado. At hindi madali iyon. Mahirap makahanap ng lalaking kasundo niya. In more ways than one, ay magkasundo sila ni Matthew. She sighed wearily. She will give Matthew a call tomorrow. Tumayo ang dalaga upang lumabas ng silid at ilak ang pinto sa labas. Hindi niya narinig ang pagsara ng pinto marahil ay hindi na pinagkaabalhang kabigi ni Matthew. Nahinto sa paghakbang si Janine nang makitang may tao sa loob ng sala niya malapit sa may nakabukas na pinto. Nakayuko ito sa mga nakakalat niyang damit. Who are? Pagalit niyang tanong na napigil sa lalamunan niyang tumingala ang lalaki sa kanya. And she literally stopped breathing for a while nang mapagsina ito. At natitiyak niyang sandaling huminto sa pagdari ang dugo sa mukha niya. The man's face showered distance and malis pagkakatitig sa kanya at pagkatapos ay muling lumpo at tinitigan ang nagkalat niyang mga damit sa bungad ng pinto. He bent and used his forefinger upang damputin ang lavender lace brassiere niyang basta nilang ibinagsak ni Matthew kanina. And with hatred in his eyes looked straight into hers habang itinataas ang bra niya sa ere. Your lover did a quickie, Janine del Castillo. Wika nito in his familiar masculine drawl, twisting one corner of his lips in sarcasm, and perhaps with his pants still on. Inihagis nito ang lacy undergarment sa sopa na tila ito makamandag na ahas at pagkatapos ay sinuyod siya ng malisyosong silmon. It was tailing you in fact, kaya alam ko kung gaano siya katagal dito. I tried to ring you moments ago sa parking lot to tell you that I am coming up with the line was cut off, he added maliciously. Janine was horrified. She was sure alcohol had raised from her face. Nang nagkalat niya ang mga damig sa sahig, ang maiksi at manipis na cellcrop na dahil hindi naman na itali ng mahigpit, ay nakikita na ang dibdib niya. He spoke volumes and justified the man's malicious thoughts, but she ignored the malice and sarcasm, ignored the anger that rose in her chest. She wouldn't dream of correcting him. Anyway, kung hindi dahil sa naunang telephone call, ay malamang na ganun nga ang nangyari. Masigit na nag-uunan sa isip niya ang mga dahilan kung bakit naroon si Jake Fantebella makalipas ang mga taon. Anong ginagawa mo dito? Sa wakas ay nahapnapan niya ng boses ang sarili. She clasped the lapel of her robe tightly as if it was her lifeline. Hindi sinadinaya ng mga mata niya kanina. He was at her show tonight. This is the last place where I'd be if I had a choice, Janine. His voice called that she shivered from it. Pinagsalikop niya ang mga braso sa sarili. And she ignored the pain that sliced through her. Maupo ka, Jake. Itinuro niya ang sopa as she remembered her manner. Magbibihis lang ako. Oh, but don't bother. He said and surveyed her up and down with a leer on his face. Hindi ako magtatagal. Gusto ko lang sabihin sa iyong hindi ko matanggihan ng Mama Consuelo. Sa higpit ng kanyang pakiusap, nahanapin ka at pabalikin ang lakbang. She saw the muscles placed on his jaw and controlled anger. Though for the life of me, I couldn't understand why. You were only a passing guest 5 years ago. Again, she ignored it. Matagal na niyang pinamanhid ang sarili sa sakit na idinulot ng mga taong ito sa kanya. Nakausap ko ang abogado ng mga Cordero. Minutes ago, she cursed herself silently dahil pinahintulutan niya ang lalaking ito na sirain ang composure niya. I see, tumangutang mo si Jake. So nasabi na sa iyo ni attorney ang nangyari. Nakita ni Janine ang bagyang pagtatagas ng mga bagay ng lalaki. Pagkatapos ay tinitigan siya. My mother-in-law wasn't sure na magiging positibo ang resulta ng pakikipag-usap ng abogado sa iyo, kaya inutusan ako. Tumakas ang isang sulok ng bibig nito ay namaking smile. As back up. Thanks to Ali at nalaman kong may show ka ngayon, araw na ito. She gave him her tickets. Sinabi ko na sa abogado na magpapadala ko ng mga bulaklak, Jake. Hindi kailangan magpunta ko sa lukban. She said wearily at humakbang patungo sa pinakamalapit na sopa at naupo. Nawawala ng lakas ang mga tuhod niya.
At wala rin akong intensyong makita ka sa lukban, Janine. Mabilis nitong sagot sa naniningkit ng mga mata. Sa kabila ng kalituhan ay naroong muli ang hapdi at muli sinaksak ang dalaga pabalik sa sulok ng dibdib. Then why? Believe me, I argued with my mother-in-law nang sabihin niyang hanapin ka at pakiusapang dalhin kita ng lukban. Agap nito sa sinasabi niya. She was so persistent, as if it was her dying wish, na the doctor pronounced her out of danger, ay walang nakatitiyak sa tunay na nararamdaman ng mama pagkatapos ng sunod-sunod na trahedya. At higit ang pag-aalala ko sa anak ko. She's sick and hysterical about her grandmother's condition, at kung kinakailangang itali at buhatin kita pabalik ng lukban ay gagawin ko. If only for my daughter who had lost his grandfather and her mother sa pagitan lamang ng ilang buwan. Marina at determinadong sinabi ito. Nalilitong umiling ang dalaga. Ano ang kinalaman niya sa mga trahedyang nangyari sa pamilya ito? You can't force me. It's illegal too. Of course, pero hindi mo pagbibigyan ng isang matandang may sakit. Why she wanted to talk to you? Beats me. But you owe it to her. Minsan ay tinanong ka ng mga Cordero Bellanges sa kabila ng mga pagkukunwari mo. Naliliit ang mga mata ni Rem. Gustong humulagpos ng galit. Ano ang alam ng lalaking ito sa tunay na dahilan ng pagpunta niya sa lukban 5 years ago? Huwag mong isumbat sa akin ang pananatili ko ron, Jake. Isang buntong hininga ang pinakawala ng lalaki. She could see the tired lines in his face. Odd, but she ached to touch him. I'll collect it tomorrow morning. If you want me to say please, then I'm saying it please. But he didn't sound as if he was pleading it. It was more of a command. At sa malamig na tono ay dinagdag. Personal mong alamin ang naisabihin sa'yo ng Mama Consuelo at ibabalik din kita ito and no time at all. You don't know what you're talking, she protested. Bukas lang ay magdadagdag na ang trabaho ko pagkatapos ng show ko kanina. Hindi ko maiiwan. Janine, he said impatiently. Ilang oras lang ang hinihingi mula sa'yo. Hindi na siguro kailangan sabihin pagtrabahuhin mo ang mga assistant mo. Ilang minuto nang nakaalis si Jake ay hindi pa rin kumikilos si Janine para sa iyang dinaanan ng tornado. Leaving ruin in its wake, and she was supposed to feel good dahil sa success ng show niya. She was supposed to be making love with Matthew sa mga sandaling ito, and tomorrow would be probably receive a marriage proposal from him. She smiled bitterly and felt like weeping. 5 years ago, these are the very people that caused her miseries and heartaches, all in one day, and damn Consuelo and Jake Fantevilla for ruining her day. Jake Fantevilla. She whispered softly the name of the man her stepsister Carla married kasabay ng pagdaloy ng ala-ala. Los Angeles International Airport. Are you sure you want to do this, Janine? Tanong ng separadang socialite na si Emma del Castillo sa pamangkin habang nakipagsiksikan patungo sa departure area. I'd rather you change your mind at manatili na lang dito sa Amerika, iha. Ipagpatuloy mo ang pag-aaral ng fashion designing. This is my only chance to see her, Tita Emma. May bahid na pakiusap ang tinig niya. Patuloy sa paglalakad ng mula sa crowd ay isang tinig ang narinig nila. Tita Emma, nahinto sa paglalakad ang magtiya at nilinga ang tumawag. Ali, nakangiting bati ni Emma nang makilala ang bumati. Niyakap ang magandang babae at hinadkan sa pisngi. I am not expecting to see you here, iha. Sino ang kasama mo? My husband, Greg. Nasa baggage area at hinihintay ang bagahin namin. Nilinga nito si Janine at ngitian. Oh, this is my niece Janine. Pakilala ni Emma. Janine si Ali de Cordova. Fuentebella, Tita Emma. Dugtong nito sa pag-aalangan ni Emma at saka nilingon si Janine. Hello, Janine. At kung hindi ako nagkakamali, ikaw ay ang anak ni Tito Maurice. She said softly kasabay ng pagkawala ng ngiti. I'm so sorry about your father. We couldn't come sooner. Gumaralgal ang tinig nito at nang tumingalay, may namuong luha sa mga mata. I just lost my first baby too. Wala sa loob na din naman ito ang tiyan. Nakakaunawang tumango ang dalagita. Ang magandang babaeng ito sa pagkakaalam niya ang kasosyo ng mga Del Castillo sa Mega Banking Corporation at ang controlling director. I'm sorry about that, Ali. Si Emma na tumikim. Tumango si Ali at muling ngumiti. Ipinasya ni Greg na magbakasyon kami dito pagkatapos ng nangyari. I'm still emotionless upset, Tita Emma. At isa pa'y gusto na rin niyang ipacheck up ako dito. Bago nakasagot si Emma ay umalingaw sa mikrofone para sa pasaherong patungong Pilipinas. That's our flight. Ani Emma na dinampot ang Louis Vuitton luggage. I wish we'll have time to talk, Ali. But hindi kami magtatagal dito, Tita Emma. So I might see you back in the Philippines sooner than you think. Remember the annual board meeting? Inabot nito si Janine at hinatkan sa pisngi. Have a nice trip. She's very beautiful. Si Janine habang naglalakad sila patungo sila sa naghihintay na eroplano. Who? Ali?
Oh yes, hindi ko lang maisip kung bakit nag-asawa ng isang magbubukit ang batang iyon. Then she rolled her eyes in horror. If I were possible for Lila to rise from the grave, ay ginawa na niya. Ang Yuni kaihan niya nag-asawa ng oportunistang magbubukid. She must be in love with her husband, she said wistfully. Love? Bahagyang tumas ang tinig ni Emma. Look what happened to your father when he fell in love with your... She sighed. I am sorry, Janine. Ikaw lang ang magandang kinahinatnan sa naging damdamin ng daddy mo sa babaeng iyon. Selfish is my sin, but I'm glad that she didn't take you with her. Hindi na sinagot ni Janine iyon. Nasa bungad na sila ng hagdan papanhik ng eroplano. Mahal siya ni Emma at sinapatan ng tiyahin ang pangangailangan niya ng isang ina. Isa pa'y alam niyang hindi rin naging magandang kinahinatnan ng pagsasama ni Emma at ang Italianong asawa nito, kaya tila wala na itong paniwala sa salitang pag-ibig. Sa labas ng bintana nakatuon ang mga mata ni Janine at ilang minuto nang hindi nagsasalita. Si Emma ay tinitigan ng pamangkin. Only 20 and beautiful and very rich. Ang anak nitong si Stefano na nasa Italy ngayon kasama ang ama at si Janine ang mga tagapagmana ng mga ari-arian ng mga Del Castillo. At kung tusuusin, this young woman should be contented with her life. Pero hindi ganun ang nangyari. And Emma wanted to curse her dead brother. Sana sinama na lang nito sa hukay ang lihim ng pagkatao ng pamangkin. Buong buhay ni Janine ay niniwala itong namatay sa panganak ang kanyang ina. Emma cleared her throat at ikinulong sa mga palad ng kamay ng dalaga. I don't want you to get hurt, darling. I can't help it. Can I? She whispered. Hindi kailangang itanong sa tiyahin kung anong ibig nitong sabihin. Sumandal sa headrest and closed her eyes. Ganun na naman pala iya. Bakit kailangan? Gusto kong makita ang babaeng naglabas sa akin sa mundong ito, Tita Emma. Agaw niya sa sinasabi nito. I just can't live my life as if as pagkatapos sabihin ng daddy ang tungkol sa sarili kong ina. Kumaralgal ang tinig niya pagkabanggit sa ama. Isang buwang palang mahingit mula nang ito'y mamayapa at ipinagtapat ito sa kanya ang lihim sa kanyang pagkatao at nagdesisyon niya makakita sa ina na hindi kailangang magpakilala. Though deep inside, nasasaktan siya pero hindi niya ito'y pinapahalata kay Emma. How could a mother deny her own daughter? Lalong higit ang iwan siya nito noong sanggol pa lamang siya. Her mother could have at least contacted her sa nakalipas ng mga taon ng buhay niya at nakipagkilala sa kanya. Mauunawaan naman niya ang katayuan nito. Maaari namang manatiling lihim ang relasyon nilang mag-ina mula sa sarili nitong pamilya. Isang buntong hininga ang pinakawala niya. Ikinalulungkot kong pati ikaw ay naabala ko dito, Tita Emma. Nonsense, mabilis na sansala ni Emma. I'm only worried about you. All the rest are easy. Nakausap ko nang dapat kasapin through internet and the people I've talked and instructed to work are working on it. Pero hindi mo dapat gamitin ang pangalan mong totoo, Janine. Nilingan nito ang pamangkin na marahang nagmulat ng mga mata. Yes, I really have no wish to create trouble with my mother's family. Gusto ko lang siyang makita. Yun lang. At ipakikilala ko ang sarili ko bilang Janine. Janine de Gracia, Tita Emma. She smiled at her aunt. Somehow adventure pa rin para sa kanya ang susunod na mga araw.